Hi guys! So for today's video, ituturo ko naman po sa inyo kung paano nga ba gumawa ng pen topper para sa ating mga boy students. So para dun sa mga crafters dyan na may mga suking mga teachers, para sa inyo itong video na ito. So wag na natin patagalin guys, let's get started. So una, kumuha ako ng yellow-green na fuzzy wire. And then, sumukat ako ng 4 centimeters na haba. And kumuha ako ng isang maliit na plies, yan. Bali, tinupi ko siya ng paganyan, pang sukat ko siya. Bali, yung pinakadulo niya, dinikit ko lang din hanggang doon sa may dulo niya. Ayan. Para magkaroon siya ng curve guys, para ma-perfect natin yung heart. Tapos, ibubuka mo lang siya ng paganyan. Ayan. Tapos, ilalak mo na siya. Magpo-form ka lang dyan ng heart guys. Tapos, gagawa na tayo ng pangalawang dahon niya. Ayan. So, mula dun sa may dulo, susukat ka lang ng 2.5 inches na haba. Ayan. Tapos, tutupiin mo lang din siya ulit. And then, repeat mo lang yung process natin kung paano tayo gumawa ng mini heart. So, share ko lang din, no, guys. Yung unang gawa ko kasi ng mga pen toppers ay puro mga flowers lang siya. So, ito yung first time na gagawa ako ng pen toppers para sa mga boy students. So, actually, hindi ko alam kung anong pwedeng gawin para sa mga boys. So, yung friend ko na teacher, sabi niya, try ko daw gumawa ng parang crown na lang daw. So, sabi ko, parang mahirap siyang gawin. And then, sabi niya, try ko daw gumawa ng dahon na lang. So, since nakagawa na rin ako nung 4-leaf clover in a pot, yan, pakapakita ko na lang dyan, guys. So, naisip ko na yun na lang din yung gawin ko. Kaya lang, hindi ako na-satisfied kasi hindi kasi siya mukhang clover. Para lang din siyang bulaklak. Ayan, so naisip ko na itry na 3-leaf clover lang. And ayan nga guys, mas nagustuhan ko siya. Kaya 3-leaf clover lang yung ginawa ko dyan. Ayan, so konting ayos-ayos lang para magpantay silang tatlo. And then yung natitira, ipinailalim ko lang siya and nilak ko lang ng konti. Tapos, after nyan, yung mahabang fuzzy wire na part, sumukat lang din ako ulit dyan ng 2.5 centimeter. Yan, para naman yan dun sa kanyang parang pinakatangkay. Ayan, and then tinupi ko lang siya dun sa may pinakailalim niya. Tapos diba may maliit pang natitira sa likod. So, nilak ko lang siya doon. And then, itutupi mo lang siya ng kaunti para magmukha na talaga siyang 3-leaf clover. Ayan. Tapos, meron pang natitirang kaunti dyan, diba? Hindi natin siya tatanggalin kasi dyan natin ididikit yung pinaka stem niya kung saan. Yun yung magiging spring niya doon sa ating pen. And then, kumuha ko ulit ng isang 30 cm na yellow-green na fuzzy wire. Ayan, ihahatiin lang natin siya sa gitna. Tapos, yung magkabilang dulo niya, itutupi lang natin siya ng kaunti para hindi siya nakakasugat.
Tapos ididikit na natin siya dyan sa ating clover leaf. So, kumuha lang ako ng E7000 na glue. Ayan, tapos nilagyan ko siya ng glue sa may magkabilang gilid niya. Pero kalahati lang yung lalagyan natin guys, para hindi naman siya makalat tignan. Ayan, tapos ididikit na natin siya guys. Yan, sa may pinaka gitna niya. Tapos isasagad natin sa dulo guys. Kapag okay na, hawakan mo siya sa may dulo. Tapos yung kalahati niya, yung ating clover leaf, yung tangkay niya, 'di ba walang glue yun? Ilalabas mo lang siya ng kaunti ng paganyan. Tapos iro-roll mo siya paitaas. Yan, paganyan siya. Para magdikit siya, hindi siya matatanggal. Tapos hindi na ako gagamit dyan guys ng floral tape para takpan yung kanyang buhol-buhol kasi magkakulay naman sila. Unlike doon sa mga pen topper na ginagawa ko para sa mga girls, since iba-ibang kulay yung bulaklak niya, ginagamitan ko talaga siya ng yellow-green na tape para maging kakulay niya yung magiging stem niya. So, ayan guys, ikakabit ko na siya. Ayan. Bali, binend ko lang siya ng kaunti para pumatong siya doon sa may dulo ng ballpen. And then, ayan, papaikot na natin siya. Kailangan guys, yung stem niya, ayan, katabi. Hindi magkapatong. Kailangan magkatabi siya para makapal siyang tignan. Ayan, i-twist niya lang siya dyan guys sa ballpen. Di bali, ano naman yan guys, adjustable naman siya. Kaya, pwede pa siyang sikipan or luwagan. Depende na lang yan sa size ng ballpen ng mga students. And then, pwede nyo na siyang tanggalin, tapos ilalagay na siya sa OPP plastic. So, magkano ko nga ba siya binebenta guys? Since dalawang fuzzy wire lang naman yung nagamit natin dyan, kapag retail, ang benta ko sa kanya is 15 pesos. Pero kapag ka-bulk, 30 pieces and above, binebenta ko lang siya ng 10 pesos. And ito guys, share ko na rin sa inyo. Ito naman yung ginawa kong topper para sa mga girls. So ayan yung bulaklak. Kung mapapansin nyo, nilagyan ko nga siya ng yellow-green tape. Ayan. Kasi nga makikita yung kulay. So dapat magkapareho sila ng stem. So ganun lang din yung ginawa ko kung paano ko siya kinabit sa ballpen. Ayan. Ayan guys, so sana na-inspire kayo sa ginawa ko and sana nakatulong. Ayan, so thank you guys for watching. Bye!